Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa ginagawang pambubuli ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea, tila binabaligtad pa ngayon ng China ang sitwasyon at sinasabing Pilipinas umano ang nagsisimula o nag-iengganyo ng mas malalang tensyon sa pagitan nila at ng ating bansa, bunsod pa din ang pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Ayon sa China, dapat umanong maghinay-hinay ang Pilipinas sa mga ikinikilos dahil maaaring sa maling kalkulasyon ng ating bansa sa ginagawa nitong mga hakbang sa South China Sea ay magdilim ang paningin ng China at kung ano pa ang kanilang magawa. Lalo pang nagiging agresibo ang China ngayon dahil sa pangingialam ng Amerika sa nangyayaring tensyon sa South China Sea. Ang Amerika umano ang magiging dahilan kung kaya maaaring ang Pilipinas at China ay magsagupaan sa hinaharap. Sa kabila nito ay hindi pa din nagpapatinag ang Amerika sa ginagawang pagsuporta sa atin at mas lalo pa silang ginaganahan. Ang Amerika ay kilalang sumusuporta sa Pilipinas pagdating sa ginagawang pambubuli ng China sa ating bansa. Hindi pabor ang Amerika sa ginagawa ng puwersa ni Xi Jinping dahil alam nila ang Pilipinas ang mas may karapatan sa teritoryong inaangkin ng China sa West Philippine Sea. Pinanghahawakan din ng Amerika ang kasunduan nila sa ating bansa noon pa man at ang pangako nilang pananatilihin ng kapayapaan sa karagatan kahit ano pa man ang mangyari. Bunsod ng mas pinaigting pangrelasyon ng Amerika at Pilipinas laban sa China, nagsimula ang isang joint patrol sa pagitan ng ating hukbong pangdagat at US Navy noon pang nakaraang taon. At ang aksyon na ito ay tila nakapagpadismaya na naman sa China at sinabing Pilipinas umano ang magsisimula ng away sa South China Sea. Ang Joint Maritime Patrol na ito ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea ay upang magkaroon ng takot ang China sa ginagawa nilang pambubuli sa Pilipinas. Layunin nito na mas palakasin pa ang ating presensya sa West Philippine Sea. Hindi na din kasi tama para sa Amerika ang sunod-sunod na ginagawang pangalipusta ng China sa ating mga Coast Guard at maging sa maliliit lamang nating mga mangingisda. Ang naturang joint patrol ay simulan noon pang Nobyembre ng nakaraang taon. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., magkasama na ngayong nagpapatrolya sa karagatan at himpapawid ng bansa ang puwersa ng Armed Forces of the Philippines at United States Indo-Pacific Command sa West Philippine Sea. Ang 3 araw na pinagsamang aktibidad ay naglalayong palakasin ang interoperability ng parehong puwersang militar sa pagsasagawa ng pagpapatrolya. Sinabi ni Marcos na ang joint patrols ay bahagi ng serye ng mga aktibidad na napagkasunduan ng Mutual Defense Board, Security Engagement Board ng barehong bansa. Ang sumunod na pagpapatrolya ay sinagawa naman noong 3 hanggang 4 ng Enero. At noong 11 ng Pebrero, muli na namang nagsagawa ang Armed Forces of the Philippines o AFP at United States Indo-Pacific Command ng ikatlong Maritime Cooperative Activity o MCA West Philippine Sea sa gitna ng tensyon sa bansang China. Ayon kay AFP Chief General Romeo Brawner Jr., layon ng Joint Maritime Exercise na palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika para sa seguridad ng Indo-Pacific region. Sa nasabing aktibidad, pinaglayag ng Philippine Navy ang BRP Gregorio del Pilar at Augusta Westland Helicopter kasama ang US Navy na USS Gabriel Giffords at Sikorsky MH-60S Seahawk Helicopter upang tignan ang WPS o West Philippine Sea. Sumabak din ang mga ito sa pagpaplano at maritime communication operations sa loob ng Philippines Exclusive Economic Zone o EEZ na bahagi rin ng MCA. Maging ang communications exercises, photo exercise at division tactics, tinawag na Officer of the Watch Maneuver ay sinanay din ng mga tropang Pinoy at Amerikano. Noong Lunes, muli na namang nagsagawa ang Pilipinas at Amerika ng joint patrol para sa second phase ng pagpapatrolya ng dalawang bansa sa West Philippine Sea. Ito ay bahagi pa rin ng 3rd Maritime Cooperative Activity o MCA sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kasama sa nagpatrolya ay ang 3 FA-50s ng Philippine Air Force at ang isang North American B-25H Mitchell bomber aircraft mula naman sa bansang Estados Unidos.
Sinakop ng nasabing pagpapatrolya ang nasa 90 nautical miles mula sa kanluran ng Candon sa Ilocos Sur, habang 50 nautical miles naman mula sa hilagang kanluran ng Lubang sa Mindoro. Ang pagpapatrolya na ito ay nasaksihan ng dalawang Chinese naval vessels. Dagdag kaalaman. Alam nyo ba na ayon sa aklat na sa kuko ng limbas na isinulat ni Dr. Nemesio Prudente, ang paghahari at pananakop ng mga imperialistang Amerikano sa Pilipinas ay nahahati sa dalawang panahon o yugto. Una ay ang lantarang pananakop kasama na ang panahon ng Commonwealth. Pangalawa ay ang hindi tuwirang pananakop na nagsimula pagkatapos na ipagkaloob noong Hulyo 4, 1946 ang kunwa-kunwariang kalayaang politikal. Sinabi din sa akda na hindi totoong aksidente ang pagdating ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ang kanilang pagpasok sa Pilipinas at sa buong Asya ay udyok ng makasariling hangarin. Noong daw mga panahong iyon, humihina na ang mga dating kolonyalistang bansa tulad ng Espanya, Portugal, Pransya at Olanda. Dahil dito, madaling naisagawa ng Estados Unidos ang pagpapalawak ng kanyang impluwensyang pangkabuhayan. Napadali ang pagtatatag nila ng pamilihan sa iba't ibang bansa sa Asya na napagdadalhan nila ng kanilang produktong industrial at agrikultural na labis na pangangailangan ng kanilang mamamayan. Ayon pa sa mayakda, inihandang mabuti ng Estados Unidos ang kanyang sistemang gagawin na may hangarin sa Asya. Pinalakas ang kanyang hukbong dagat at militar upang hindi malamangan ng iba pang mga bansang imperialista. Inihanda ang ganitong hukbo hindi lamang laban sa kapwa imperialista kundi upang matiyak ang tagumpay ng pananakop kung tututol ang sasakupin o kung ang mga ito naman ay maghihimagsik kapag nasakop na. Binigyan din sa aklat na ang pagpapalakas na ito ng kanilang sandatahang lakas ay hindi dikta ng dangal at tungkulin ng kanilang bansa kundi ng mga monopolistang Amerikano na nagbubukas ng bagong gawain sa Amerika, ang imperialismong pandaigdig. Ang simula ng pananakop ng mga Amerikano ay nang dumating ang armada ni Commodore George Dewey sa Manila Bay noong 1 ng Mayo 1898. Ito'y dahil inutusan si Commodore Dewey na pumunta ng Pilipinas upang pabagsakin ang hukbo ng Espanya. Matapos matalo ng mga Amerikano ang hukbo ng Espanya, inakala ng mga Pilipino ng mga Amerikano ay gustong tulungan ng Pilipinas laban sa Espanyol. Ito ang naging dahilan sa pagbalik ni Emilio Aguinaldo galing ng Hong Kong noong 19 ng Mayo 1898. Si Aguinaldo ay nagpasya na tulungan ng mga Amerikano laban sa mga Espanyol. Isinalaysay din sa aklat ang mga hindi magagandang ginawa ng mga Amerikano tulad ng panloloko nila kina Aguinaldo, brutalidad at ang hindi makataong pagpaparusa sa mga Pilipino. Ilan pa sa mga kalupitang ito ay ang parusa ng pagpapainom ng tubig ng sapilitan hanggang sa mamatay ang isang tao at ang lahat ng bayan na hindi nakikiisa sa kanila ay kanilang sinunog at pinagsisira. Inisa-isa din sa aklat ang mga Amerikanong opisyal na nagpahirap sa mga Pilipino tulad ni General Wesley Merritt, General Arthur MacArthur, General Douglas MacArthur, Colonel Jacob Smith at General Frederick Funston. Sa kabilang panig, nabanggit din dito ang mga kabayanihan ng mga Pilipinong lumaban sa mga Amerikano para sa pagpapanatili ng kapayapaan, tulad ni Gregorio del Pilar na nagbuwis ng kanyang sariling buhay. Binigyang halaga din sa aklat ang mga naitulong ng mga kaibigang inchik tulad ni Jose Pawa at Dr. Sun Yat-sen na nakaambag sa pakikipaglaban sa mga Amerikano. Ipinaliwanag din ng aklat ang mga batas na ipinatupad noon ng mga Amerikano na nagpapatunay na nais nilang sakupin ang Pilipinas tulad ng batas sedisyon at iba pa. Inilarawan din dito kung paano gumawa ng paraan ng mga Amerikano upang wasakin at baguhin ang kultura at edukasyong Pilipino sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga gurong Amerikano sa Pilipinas at ang paggamit ng Ingles bilang wikang panturo na naglalayong magkaroon ng agwatang uri ng mga Pilipino. Ayon sa aklat, ito ay taktikang imperialista, ang pagpapalubha sa pagkakahati at hindi pagkakaunawa ng sambayanan. Sinimulan din, ayon kay Prudente, ang pagpapadala sa mga pensyonadong Pilipino sa Amerika upang makalikha ng mga Pilipinong Amerikano na magtatanggol sa interes ng mga Amerikano sa bansa. Layunin din, ayon pa sa may akda, ng pagpapadalang iyon ng mga pensyonado sa Amerika na makabuo ng mga barokratikong Pilipino na higit pang kakampi sa mga imperialista kaysa sa mga Pilipino. Ang pagpapasok ng sistema ng edukasyon batay sa mga Amerikano ay isang paraan ng mga imperialista
upang masaklaw hindi na lamang ang mga katawan kundi upang burahin na rin ang bahid ng nasyonalismo sa isipan ng bawat Pilipino. Sa makatuwid, kinasangkapan ng mga Amerikano ang edukasyon sa pagsakop sa Pilipinas. Kung may katotohanan o wala ang mga naisulat sa libro bilang mga Pilipino, nararapat lamang na pangalagaan natin ang ating bansa at proteksyonan natin ito sa mga gawain ng dayuhan na maaaring umagaw uli ng ating kalayaan. Naway matuto tayo sa nakaraan at iwasan na natin ang paggawa ng mga desisyong makapagpapahamak sa ating bansa. Ang Pilipinas ay ating bansa. Ito ay para sa atin at tayo bilang mga Pilipino ay para sa kanya. Sa anumang ginagawa, isipin natin ang ikabubuti nito sapagkat ang Pilipinas lamang ang nagbubukod tanging inang bayan natin.